Hi everyone, I'm Mama Cindy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung ano ba yung naging experience ko habang ako ay nag-a-apply pa abroad. So alam ng iba na ang target destination ko talaga is Taiwan dahil nga napakarami dong companies and alam natin na nag-hire talaga sila ng mga Filipino workers. At dito is bibigyan ko rin kayo ng ilang tips para mas madali kayong ma-line up once nga na gusto nyo talagang mag-apply papunta ng Taiwan dahil nga sobrang daming aplikante, napakahirap talaga magpa-line up. So, kailangan pala dito is meron kang gagawin na pandaraya. So, yung tips na yan ay nalaman ko lang nung pagkatapos ko na mag-apply. So, nakauwi na ako dito sa amin sa province and nalaman ko na kailangan pala ganito, kailangan pala ganon. So, next time, once na nag-apply ulit ako, so by January siguro, gagamitin ko na yung mga ganong mga strategy. So, ayan na nga, 3 days ako sa Manila and then sa 3 days na yun, napuntahan ko lang is 5 or 6 agency. Sobrang dami pong agency sa Manila, nasa 50 agency ata yun. And, syempre, kailangan din dyan, meron kang budget, pamasahe mo. So, lalo na kung galing ka sa malayo, talagang kailangan mo mag-stay. Kasi nga, sa isang araw, swerte mo na kung makapag-apply ka ng dalawa or makapagpasa ka sa dalawang agency. Kasi ako, yung isang araw ko, minsan, isa lang talaga yung napapasahan ko dahil nga sobrang dami yung aplikante, so mabagal yung pag-process nila. And, unahin natin dito ang city employment. So, city employment, sinasabi na isa ito sa talagang mabilis magpaalis. Once ka na ikaw ay na-line up, and then pumasa ka sa kanilang interview and exam, and then selected ka, napakabilis talaga city employment. Kaso lang sobrang dami yung aplikante, is swertihan na lang talaga once nga na ikaw ay na-line up agad. So, ang nangyari sa akin sa city employment, meron akong tawag dito, requirements na mali ang pagkaka-print ng layout. So, yun yung aking SS account, SS history. So, kailangan ko ipaayos yon. And sa pagkamalas-malas ko naman talaga na wala pa yung SIM ko, na yun yung nakaregister sa aking online account sa SS. So, wala akong choice kundi pumunta sa SS sa Manila and doon ko ipaayos. Inabot ako ng alas 5 ng hapon kasi sobrang daming nag-aasikaso ng mga SS nila. So, hindi ako umabot sa madaling salita. The second day na pumunta ulit ako sa city employment para magpa-screening kasi nga nandun na rin naman ako sa Manila and talagang target ko ay sa city employment muna mag-apply. So, ayan na nga. So, yung SS ko okay na. Kala ko okay na. And then, ang nangyari, yung sa PSA ko, yung kasing Peña Mora, naging Penamora. So, pinabago ko yon. So, merong remark sa gilid na katibayan, na katunayan na talagang nagpabago nga ako ng letter N ng letter N to N. So, yung aking A1 is Form A1 or Form 1A, ganyan, ay walang nakalagay na remark. So, kailangan pala meron. So, ayan, hindi naman tayo nakapag-proceed nga tayo, pero ano pa rin nila na talagang kulang yung requirements ko. And that time, nakita ko na yung mga niline up nila is BSBA marketing. So, hindi ako nakuha kasi nga meron akong isang kulang na requirements or talagang hindi lang para sa akin talaga ang nung time na yun. Or hindi na talaga ako swerte nung time na yon. So, ay nakapag-screening naman ako sa city employment and that pangatlong balik ko dito ay kumuha na ako ng agent. So dahil hindi pa naman in-code yung pangalan ko, yung pinasa ko doon sa city, so matutulungan ako ng agent ko. So nagpa-screening ulit ako. And then until na wala naman tumatawag, wala nag-i-email. So ewan ko kung worth it ba talaga na kumuha ng agent. Kasi feeling ko naman parang depende rin talaga sa agent. Kasi yung iba talagang agent, gagawan talaga nilang paraan. Kala ko kasi once na kumuha ka ng agent, sila yung magpa-follow up lagi ng papel mo para hindi matabunan. Kasi nga, sobrang dami nag-a-apply. Talagang napaka-tataas na mga papel araw-araw. Sobrang dami. Kaya talagang matatabunan yung papel mo or ma-encode man nila yung sobrang dami ng aplikante araw-araw na nag-a-apply. Talagang kadalasan, mababaliwala yung pinasa mo. So, kala ko, pag kumuha ka ng tawag dito ng agent, natutulungan ka nila para laging nasa top or nasa
nasa ibabaw yung ano mo, yung papel mo. Kumbaga mas priority ka kasi nga ano, may agent ka, ganyan ganyan. Pero hindi rin naman pala, talagang tayo rin talagang gagawa. So ayan na nga. So okay, nakapag ano na ako city employment. Dito sa city employment dapat is complete requirements ka. Kahit isa dapat walang kulang. So, lalagay ko dyan yung mga requirements nila, yung talagang pinakang kailangan mo ipasa or dalahin. Kasi nga yung iba galing pa sa malayong lugar, tapos may kulang sa kanila, hindi rin sila makakapag-screening, hindi sila makakapagpasa. So, sayang naman. Kaya dapat kumpleto talaga yung requirements mo. So, next naman is Japan Maruko. So, ayan, so 153 to 155, 153 to 154 yung height ko. So, ang pasok doon is 155. Ang nangyari, yung mga hindi pasok, ang sasabihin, tatawagan na lang kapag meron silang available na yung tumatanggap ng mga ganong height. Dahil ang hinahanap nga nila is 155 and then dapat nga may experience ka. So, wala naman tayong experience, graduate lang tayo ng college, pero wala tayong experience. Mas okay na, parang kahit graduate ka ng high school, basta may experience ka, pasok ka. So, ewan ko ba? Ayan, so ayan, wala din nangyari sa akin doon. Okay, nagpasa naman ako kaso tatawagan daw, ganyan-ganyan. Di wala naman tumatawag. And then, sa workforce, ayan, sa workforce naman, nakapagpasa rin ako kasi complete requirements naman ako. Dapat talaga kompleto rin kasi medyo masungit yung mga nag-a-assist doon. Dapat kompleto ka. And sabi dito sa workforce, ganun din, tatawagan. Tapos ang kinukuha din talaga nila yung may experience kasi nga wala pa daw hiring sa kanila ngayon na kumukuha ng walang experience. So, nangyari, ulit na naman nga. So, later on, ilalagay ko sa screen yung mga requirements ng mga agency na napuntahan ko para na maging worth it yung pagpunta nyo. Kasi nga, once na may kulang kayo, hindi talaga kayo makakapag-proceed. Makapag-proceed man kayo, malabo na ma-line up kayo. Kaya kailangan kompleto talaga yung inyong requirements. And ayan, dito na nga tayo sa tips. Pag-usapan natin kung ano ba yung ilang tips para mas madali tayong ma-line up. And mukhang gagawin ko din talaga to dahil nga sobrang hirap talaga sa dami yung aplikante. Paswertihan na lang talaga kung ikaw ay ma-line up agad. So ito nga ay experience. Kung wala kang experience sa factory worker, lagyan mo na experience. Ang gawin mo lang, dapat alam mo yung company. And then kung anong position mo at kailan ka nagsimula at kailan ka natapos. At syempre yung iba sinasabi na kailangan ng certificate of employment. So paggawa ka na lang sa recto, marami doon. And dapat nga doon naka tali sa SS history mo yung work experience mo. Pero syempre, paano nga kung hindi nahulugan? So okay lang yan, basta ang pinaka-importante alam mo yung company na kunwari ay pinanggalingan mo as factory worker, alam mo yung position mo, and alam mo kung kailan ka nagsimula at kailan ka natapos. So, dapat talaga lagyan mo ng experience kasi kahit high school graduate ka, kung may experience ka, pasok na pasok ka. Pero kung ikaw ay college graduate na wala kang experience, nako, pahirapante. Mahirap talaga. Parang ang di rin worth it pag college graduate. Maigi pa nagtrabaho agad sa factory worker at nagkaroon ng experience at pasok agad patayuan. Maigi pa ganun ang ginawa. So, ayan na nga yan. Kailangan talaga may experience ha. And then, pangalawa, sa height. So, kung ikaw ay bansot or pandak. So, meron nabibili sa TikTok na ilalagay na merong ganito kakapal, ganyan. Basta kung ilang cm ang gusto mong madagdag sa height mo, pwede kang umorder. So, ako nasa add to cart ko na yon. O-orderin akin na lang yung iba by later. Charot. So, ayan, ilalagay mo siya sa iyong medyas sa loob. Pero yung ibang agency, pinapatanggal pati medyas. Pero, merong mga agency na hindi na. And then, dapat ikaw ay hindi ka naka-fitted na pants. Dapat naka-wide leg ka para hindi halata. So, yun, gagawin ko rin yan by January. So, yun yung dalawang tips na na ma-recommend ko sa inyo. Yung height and then experience. So, yun lang. And
And ayan, hanggang dito na lang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching. At dahil nga malapit na ang Christmas, ay magkakaroon tayo ng Christmas giveaway cash worth of 500 pesos. And syempre, simple lang naman ang ating mechanics. Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, and like ang mag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video at magkakaroon ka ng chance na makasali at manalo ng cash prize. So, ito ay gaganapin natin sa December 24, 2025, alas 8 ng gabi. Ito ay through Spin the Wheel and pagka-live ako dito sa aking YouTube channel. So, ayan, good luck and congrats sa ating lucky winner na mapipili sa December 24.